Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-23 sa buwan ng Enero, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Dole RTWPB Mimaropa, titiyakin na maipatutupad ang bagong minimum wage para sa mga gawa sa pribadong sektor. Taripa ng kuryente para sa unang buwan ng taong 2025, bumaba. At pagpaproseso ng mga aplikasyon sa BJMP Mimaropa, nagsimula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, pinaiigting ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa ang kanilang information drive sa proseso ng recruitment para mahikayat ang mas maraming kabataang profesional na sumali sa ahensya ng gobyerno na namamahala at nangangasiwa sa mga kulungan sa bansa. Pinaiigting ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa ang kanilang information drive sa proseso ng recruitment para mahikayat ang mas maraming kabataang profesional na sumali sa ahensya ng gobyerno na mamahala at nangangasiwa sa mga kulungan sa bansa. Ang mga pangunahing kwalifikasyon para sa mga papasok na opisyal ng BJMP ay ang pagkakaroon ng degree sa kolehiyo at pagiging kwalipikado sa Career Service Professional Examination, Bar and Board Examination at Penology Officer Examination. Bukod sa at least 5'2" na taas para sa mga lalaki at 5 feet para sa mga babae, ang mga aplikante ay dapat ding nasa pagitan ng 21 to 30 years old at may good moral character. Samantala, binigyan diin ni BJMP Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo na ang proseso ng recruitment ay libre at pinaalalahanan nito ang mga aplikante na mag-ingat sa mga scammer at maging mapagbantay sa sinumang mag-aalok ng tulong kapalit ng pera. Ang isang entry-level jail officer ay makakakuha ng net pay na 37,488 pesos kasama na ang hazard pay, subsistence allowance, rice allowance, clothing at laundry allowance at medical and dental benefits. Bukod sa regional office sa Batangas City, maaari rin magsumiti ng aplikasyon o magtanong sa pinakamalapit na lokal na tanggapan ng BJMP sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang nasabing recruitment process ay makatutulong sa pamamahanan ng 19 na distrito, city at municipal jail sa buong rehiyon na nangangalaga ng nasa 2,057 na persons deprived of liberty. Samantala, upang higit na maabot ng mga mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan, isinagawa ang 2 araw na Business One-Stop Shop sa pamilyang lungsod ng Calapan nakaraang 18 hanggang 19 ng Enero. Ang BOSS ay may layunin na mapabilis at kombinyente ang pagkuha ng business permit at masimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang mga transaksyon. Upang higit na maabot ang mamamayan ng serbisyo ng pamahalaan, isinigawa ang 2 araw na Business One-Stop Shop o BOSS sa pamilihang lungsod ng Calapan nakaraang 18 hanggang 19 ng Enero. Pasasalamat ang ipinaabot ng mga business owners sa pagkakataong ito, lalo na yung mga nasa malapit na establishmento. Bagamat pinadali na ang nasabing sistema ng pagre-renew at aplikasyon ng business permit, malaking bagay rin nila na napalapit sa kanila lugar ang serbisyo. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at kumbinyete ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon. Ito ay dahil sa presensya ng lahat ng mga tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kailangan sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Samantala, bukod sa renewal and application ng business permit, bukas na rin ang pagre-renew at transfer ng prangkisa ng mga tricycle sa lungsod.
Antabayan ng iba pong mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa darating na buwan ng Pebrero 2025, magsasagawa ang Department of Labor and Employment Mimaropa ng inspeksyon sa mga establishmento at tanggapan upang tiyakin na ipatutupad na ang bagong minimum wage para sa mga manggagawa sa rehiyong Mimaropa. Epektibo na nakaraang pang 23 ng Disyembre nakaraang taong 2024 ang minimum wage increase sa rehiyong Mimaropa. Ito ay ang dagdag na 35 pesos sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mula sa halagang 395 pesos para sa mga establishmento na may 10 workers at higit pa, ngayon ay nakapako ito sa 430 pesos kada araw. Para sa mga establishmento naman na may bilang na manggagawa na mababa sa 10, mula 369 pesos ay itinaas ito sa halagang 404 pesos kada araw. Sa isang press conference na ipinatawag ng Department of Labor Regional Tripartite Wages and Productivity Board Mimaropa, ipinaliwanag ng mga opisyales ng nabanggit na tanggapan ng mga kadahilanan sa halaga ng dagdag sahod ng mga manggagawa. Ito nila ay bunga ng serye ng mga isinagawang konsultasyon, dialogo sa pagitan ng mga employer at employee sector. Binigyang konsiderasyon din nila ang socio-economic conditions sa rehiyon, kung saan ay naitala ang pagtaas ng inflation rate at ang pag-aagapay sa inilabas na poverty threshold ng Philippine Statistics Authority na karaang 2023. Ganun rin ay ang gross regional domestic growth rate ng Mimaropa. Itong pag-set ng minimum wage, again, I would like to reiterate for the voiceless na sana naman lang yung bagong entrance to the labor force will not receive less than what we're advocating for. Ito po ang rason bakit minimum wage. At saka I would like to inform the media that when we went to Marinduque is a faraway town, mahirap puntahan kung may mga establishments po doon nagsasahod ng 500 pesos a day. Pero meron din tayong establishments in this province na nagsasahod less than the prescribed minimum wage. Yun ang inakayat natin na sana man lang they have to correct that one out. Anyway, we have programs from the RTWPB to increase the wage. Paano ma-increase mo yung wage ng isang establishment through the programs on productivity? Samantala, buwan ng Pebrero, inaasahan na magsasagawa ang tanggapan ng dole ng inspeksyon sa mga pribadong establishmento upang tiyakin na naipatutupad ang bagong minimum wage sa rehiyong Mimaropa. Samantala, sa kaugnay na balita, kaalinsabay sa pagtaas ng arawang sahod ng mga manggagawa sa rehiyon, itinaas na rin ng 1,000 piso ang sahod ng mga domestic workers o kasambahay mula sa 5,000 at 500 piso, ngayon nakapako na ito sa 6,500 piso.
Kasabay ng pagtaas ng arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ay ang pagtaas rin ng sahod ng mga domestic workers o kasambahay. Base sa bagong wage order na inilabas ng Regional Tripartite and Productivity Board, nasa 6,500 piso na ang minimum wage rate ng mga kasambahay sa rehiyong Mimaropa. Tatanggap na di bababa sa nasabing halaga ang mga domestic workers na live-in o live-out arrangement. Kabilang rin dito ang mga yaya, cook, gardener, laundry person o sino mang gumagawa ng domestic work sa isang pamilya o household on occupational basis. Dapat na nilang matanggap ito ng kasambahay monthly na walang bawas, maliban na lamang sa mga mandatory deductions na itinatakda ng batas. Ang 1,000 pisong pagtaas ng sahod ng mga domestic workers mula sa 5,500 na piso sa 6,500 piso ngayon ay bunga ng serye ng konsultasyon at pagdinig na isinagawa ng RTWPB nakaraang buwan ng Nobyembre 2024. Binigyang pansin dito ang mga pangunahing pangangailangan ng mga kasambahay at pamilya nito, kakayahang magpasahod ng mga employers, ganun rin ang socio-economic conditions ng rehiyon. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa kautusang ito ay pananagutin naman sa ilalim ng itinatakda ng Republic Act 10361 o ang Domestic Workers Act na mas kilala sa tawag na Batas Kasambahay. Magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas ang ilang paalam. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Para sa unang buwan ng taong 2025, bumaba ng mahigit sa piso per kilowatt hour ang taripa ng kuryente ngayong Enero. Ito ang pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporation o ORMECO. Ang detalye, alamin sa ulat na ito. Para sa unang buwan ng taong 2025, bumaba na mahigit sa piso o 1 peso .34 per kilowatt hour ang taripa ng kuryente ngayong Enero. Ito ang pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO. Ang sabing pagbaba ng taripa ay bunsod nila ng increase in renewable energy production na tumaas ng mahigit sa 13%. Dahil dito bumaba ang pangangailangan sa pagbili ng mas mahal na enerhiya mula sa mga power suppliers o ang pagbaba ng paggamit mula sa mga emergency power providers. Dahilan rin nila dito ang pagbaba ng system losses sa 10.37% na bunga na rin na mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Filferage Act of 1994.
Malaking puntos rin ang naranasang malamig na panahon nila na nagdudulot ng lower energy demand. Marami ang pansamantalang di gumagamit ng kanilang cooling appliances tulad ng air conditioners at electric fans. Samantala sa darating ng February 2025, inaasahan na ang anunsyo ng mga nanalo sa bidding para sa 57 megawatts na supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa Ormeco, ang National Electrification Administration o NEA mismo ang mag-aanunsyo nito. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balita ang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.